Hi guys, I am Charles Man. And now, maglalaba tayo ngayon sa buwan ng Ramadan. So itong buwan ng Ramadan, ito na rin ang huling paglalaba din natin sa buwan na ito. So now, maglalaba tayo. Ito ang ating lalabahan mga guys. Yan. Kita nyo? Yan. So, nakabili na rin tayo ng sabon. Ito ang ating sabon at tayo na at maglaba na. At talagang sumasakit ang lalamunan ko, talagang tuyong-tuyo na talaga mismo. Ako po, ang mamahal ng mga bilihin, kalain mo ba? Ito, mayroong ganito na 15 to 12 pero naka-jackpot ako kasi may nabili na akong tig 10 lang siya. Baka nag-groceria tayo noong kasagsagan ng wala pa yung gera ng Iran versus America and Israel. Iigib na tayo ng tubig. Dito kasi guys, nag-iigib lang kami dito ng tubig. Hindi kagaya sa ibang lugar o kagaya sa Manila o sa, di ko alam, sa Visayas, 24 hours yung tubig. Pero dito hindi. Kasi talaga yung tubig dito or yung daloy ng tubig, mahina talaga. At wala kaming reserba ng putang na, nakalimutan ang tawag doon. Basta yun na. Naglalaba ako, ganito yung tubig ko, ganyan, hanggang dito lang oh. Yan o, nakikita nyo? Yan o, hanggang dito lang yung tubig ko kapag naglalaba ako. Turasan natin. Lasang sabon. Nalalasang ko yung sabon. Nabula-bula na siya. Pero wait lang, kukunin natin yung parating natin ginagamit kapag sisimba tayo. So ito na nga guys ang ating ginagamit kapag nagpe-prayer tayo. Itong kulay gray. Itong ma-brown. Tapos ito namang makintab na ito. So isama na natin siya. Ang kahirapan naman dito, hindi mo alam kung saan dito. Pero, ito yung ano? Yung may tambak ng kulay blue. Ito ba yun? Pakamay. Ay, ito mo. Ganito kayo naglalaban, no? Dapat talagang kukusin mo talaga siya. Ponyo pa. Ramadan na Ramadan. Pinaglalaban nyo pa ako. Terus. Sa kilikili, yan. Papamay, may putok nito. Tapos, pati yung, ano ba dito? Dito sa batok ba? Pero hindi naman kailangan laban kasi ganito lang naman siya eh. Hindi siya kagaya nito. May quality pa siya, tapos para siyang may harang ba. Ito wala oh. Para siyang open lang siya. Yan oh, di ba? Dito natin ilalagay yung mga ilabahan natin. Kulay gray. Ito yung pangalawa kong kimon, tapos ito rin yung type kong kimon bago ko ito mabili. Hindi ba nakita nyo naman sa vlog ko? Ito naman, wala naman siyang dumi. I mean, one day ko lang siya sinuot. Parang 1 hours lang malamang. Prayer lang naman eh. Tapos, nabad ko na siya kasi nga, parang nung kinabukasan, ito nakuha ko na itong kimon na to, pinalitan ko na. Diba? Ganun talaga kapag may bagong gamit ka, diba, pinagyayabang mo. Kailangan natin bilisan kasi nagugutom na ako dito, nauuwaw na talaga ako. Ito naman ang ating kukuskusin. Ito. Yan o. Kili-kili na naman ang ating gagawin. Brown naman. Ito naman yung brown siya. Hindi kagaya na ito na may pagka brown siya tapos may pagkahawig na cream ba? Cream ba yun? Ito. Actually dati naman kasi may washing machine kami dito. Ang problema nga lang, inuwi ng nanay ko doon sa lugar, sa probinsya namin kasi nga mas kailangan doon kaysa dito. Kasi nga doon kasi marami sila doon gawain. Kasi naman, kapag nandoon yung mga kapatid ko sa probinsya namin, doon sila naglalaba malamang sila. Problema nga lang, sariling silang iba. So, ang ginawa na lang, inuwi na lang yung washing machine para isang labahan na lang. Kasi malamang, mahirap kayo maglaba. So, tingin nyo madali.
lalong-lalo na kapag tuwing Ramadan. Di kaya pag Ramadan, magano ka pa. Pag dito, magbabanlaw ka pa ng labhan mo. Ito, babanlawan ko pa to. Basta to. Mga damit. Yung kilikili nito. Kilikili power. Tapos na. Ito naman yung sando. Ito naman yung nag-aral ako ng Arabic ba? Ano ba yung banal namin? Or holy book ba? Ito. Ito siya. Ba? So ito naman. Nangangamoy na. Kasi ilang araw na rin ito hindi ko pa nalalabahan. Kasi tinatamad ako kapag tuwing Ramadan eh. Nagugutom talaga ako, promise. Maniwala kayo. Napakahirap kaya kapag tuwing Ramadan, ay hirap maglaba guys. Hindi madali pag tuwing Ramadan. Alam, yung mga ibang mga Muslim dyan, alam nila yan. Pati, kahit nga sa OFW di ba kapag nasa mga kababayan natin sa ibang bansa, sa kagaya ng Saudi, Qatar, Bahrain, kapag tuwing Ramadan, mahirap po doon magtrabaho kasi nga, pati rin daw sila papasting. Yung iba naman free. So malamang yung mga free mas marami silang gawain. Maghuhugas ka ng plato, maglilinis ka ng bahay. Hindi lang maglilinis ng bahay. Tawag dito, magdidilig ka pa ng mga halaman kung may halaman. Bawat kwarto lilinisan mo. Magluluto ka. Tapos kapag iftar naman, yung mas mahirap. Pagkatapos mo magluto, pang iftar nila, maghuhugas ka na ng plato. Kasi nga, pagkatapos na mag-iftar nila, 1 hours, magsasala sila ng salatul tarawih or simbang gabi ba. Ganun. Yun ang mahirap doon sa Middle East. Yun ang kahirapan doon sa Middle East o sa mga OFW. Pero ngayon, kasagsagan ngayon ng gera ng Iran pati ng Amerika-Israel. So malamang mas mahirap kasi nga kasagsagan ng gera eh. Kung ba naman doon siya po sa Marawi. Siyempre mo nangyari. Ikunik mo talaga dito yung nangyari sa Marawi. Siya po noon 7 days nangyari sa Marawi. Hindi kaya sa ibang lugar ka tapos narinig yung bala. Matotrauma ka, di ba? Kahit basta iligan ka, marinig mo talaga yung bala. Ito naman short, kapag nilalabahan ko, inuunahan ko talaga dito or tinatarget ko dito talaga yung kanyang puwet ba, yung inuupuan ko. Tapos dito naman sa kapag bansa natin, kapag tuwing Ramadan, mahirap din naman. Seriously? Naman, ganun kahirap. Unahin natin sa una. Kapag first ng Ramadan, ito ang gawain. Alas 3, magigising ka, magluluto ka ng kakainin nyo. Diba? O depende sa'yo kung anong oras ka magluluto, alas 8 p.m. ng gabi or alas 3 ng hating gabi. Karamihan, nagluluto sila or kami, ako rin, nagluluto ko kapag alas 8 or 8 p.m. ng gabi. Tapos alas 4, doon ako gigising para fasting. Yun din ang kahirapan niya. Pagkatapos pag-fasting, malamang bitin ka sa tulog. Depende sa'yo kung matutulog ka o magbabasa ka pa ng holy book. Pagkatapos magbasa ng holy book, maglilinis ka ng bahay. Kung may lalabahan mo. Kung may hugasan na plato, hugasan mo. Maglilinis ka pa ng CR. Ganun yun kapag ng Ramadan. Mahirap talaga. Tapos, pagkatapos na naman, sabihin natin kung may mga dahon ay yung pipitasin o tatagtagin, bubunutin, magdagdag pa sa oras yun, mahirap yun. Depende na sa'yo, magdidilig ka pa ng halaman. Then pagkatapos na naman yun, magdidilig ka ng halaman, pagkatapos nyo, yung gawaan ng trabaho na yun, depende sa'yo kung matutulog ka, makikipag-dismiss ka, makikipag-martes ka pa. Yun ang kahirapan kapag tuwing Ramadan. Then alas 12, mag-isimba ka, mag-prayer ka ng salatul zuhur o tanghaling tapat. Yun yung sabi nila. Pagkatapos, magbabasa ng holy book. Pagkatapos, depende sa'yo kung mag-isikap ka, maliligo ka pa. Pwede ka mamaligo naman, di ba? Kasi sabi ng mga scholar, hindi naman daw nakakasiya ng ayon yung pagligo mo ng tanghaling tapat. Hindi kaya hapon. So, alas 3, mag-isimba ka.
or tinatawag nilang hapon ng pagkisimba. O pagkatapos naman yon, pagkatapos magsimba, depende sa'yo kasi mamamalengke ka, abay din 30 minutes, ng palengke, depende kung gano'ng kalayo yung palengke sa inyo, kung market ba. O. Tapos alas 4, magluluto ka ng mga pagkain, di ba? Malamang, sa sobrang atat mo o nagmamabilis ka, dadami talaga yung ugasan mo, di ba? Matapos nyon, alas 5:50 o 5:30, dapat tapos sa lahat, dapat natapos sa lahat ng mga niluto mo, para isang beses na para wala ka nang, para hindi ka na mataranta kapag malapit na yung iftar. Pag mag-iftar ka, katapos ng iftar, depende sa kung maghuhugas ka pa ng plato. Nakadepende sa'yo kung maghuhugas ka pa ng plato o hindi. Depende kung maghuhugas ka pagkatapos ng Salatul Tarawih. O pagkatapos nyon, Salatul Isha na naman. O Salatul Maghrib pala. Kasi mag-isimba ka ulit. Pagkatapos magsimba ng dito, bukang liwayway pag lumubog na yung araw. Nahihirap yun. Tapos malamang sabihin natin, busog na busog ka. Ka naman ng Salatul Isha hanggang Salatul Tarawih na yon. Sabihin natin 7 o'clock. Salatul na siya, Salatul Isha na siya. Pagkatapos nyon, diretsong Salatul Tarawih, wala na yung pahinga yon. Depende sa mas kayo kung ilang tayo yung kung ilang tayo yun, 10, 8, 20, minsan may 30 pa na tayo, hindi ko alam kung mayroon. Kasi minsan may nagtatamat ng Quran o yung tinatapos nila yung Quran sa loob ng 1 month, gano'n. Pagkatapos yun, tapos na di ba yun yung kahirapan? Ikaw, testin mo magpasting. Tapos maglawag ito yung ginagawa ko. Tapos lahat ng mga sinabi ko yun, gawin mo yun. Tingnan natin kung hindi ka mahirapan. Kaya, kapag nagpapasting kami, talagang puso namin iniisip or aming dinidibdib yung pagpapasting. Kasi hindi naman yung nagpasting ka lang, wala sa pag-iisip, wala sa gawa, ay nga, nagpasting ka pa. Diba? Ganun yun, guys. So, wow na ko, diba? Tuyong-tuyo na yung lalamunan ko. Hindi rin niya ba? Yan. Yung nilalaban dito. Ito yung maluwang na short or ito daw yung ginagamit ng mga foreigner, mga Pakistan ba. Pero, actually, kailangan din naman natin kuskusin yung puwet nito. Yan. Yan na. Kamusta pa? Maghang pa yung cellphone ko eh. Yan. Uy, tanga. Mahuli ka pa. Yan.